Bukod sa mga halamang aloe vera, gugo at gumamela, ay itinuturo rin ni Dr. E ang paggamit ng gata ng niyog para maging malago ang pagtubo ng buhok. Maaari itong gawin once a week sa umaga bago maligo. Imasahe lamang ang gata ng niyog sa anit ng ulo at takpan ng tuwalya sa loob ng 20 hanggang 30 minuto at banlawan sa pagligo na maaring sundan ng pagsa-shampoo. Ang gata ng niyog o coconut milk ay mayaman sa vitamin E at fats na makakatulong sa pag-moisturize ng buhok. Taglay rin ito ang potassium na makakatulong para sa pagtubo ng mga bagong buhok. Idinagdag pa ni Dr. E na maging ang sibuyas na madalas na ginagamit sa pagluluto ay maaari ding gamitin 2 hanggang 3 beses kada linggo para sa pangangalaga ng buhok. Kunin lamang ang katas ng sibuyas at sa pamamagitan ng malinis na bulak ay i-apply ito sa anit ng ulo at hayaan lamang sa loob ng 30 minuto bago banlawan sa panahon ng pagligo at sundan ng pagsa-shampoo. Ipinaliwanag ni Dr. E na nakakatulong ang antibacterial properties ng sibuyas para maiwasan ang impeksyon sa anit ng ulo at ang mataas na sulfur content nito ay nagsasaayos ng sirkulasyon sa hair follicles na nagbibigay daan sa pagtubo ng buhok. Samantala, para sa mga walang gaanong oras at medyo mabusisi sa paggamit ng mga nabanggit na herbal medicine, ipinapayo ni Dr. E ang paggamit ng kombinasyon ng EC27 Guava Plus at Healing Galing Oil para sa epektibong pagsugpo sa paglalagas ng buhok at upang mabilis na mapatubo ang mga bagong hibla ng buhok. Sinabi ni Dr. E na ang natural enzymes mula sa mga usbong ng dahon ng bayabas na taglay ng EC27 Guava Plus ay mabisang nagpapatigil sa paglagas ng buhok at nakakapagpatubo ng buhok, bukod pa sa tulong na hatid nito sa pag-iwas sa dandruff at sa pagkakaroon ng kuto sa ulo. Ginagamit na pansabon sa buhok ang EC27 Guava Plus kapalit ng karaniwang shampoo sa panahon ng pagligo. At ang regular na pagmamasahe sa ulo tuwing gabi bago matulog gamit ang Healing Galing Oil ay malaking tulong upang ayusin ang sirkulasyon sa anit ng ulo para sa epektibong pagpapakapal ng buhok. Ngayon naman po mga kapatid ay kasama natin ang ating kapatid na si Cheryl Ann Alcantara na ngayon ay malago na ang buhok, mahaba na ulit siya. Happy healing morning sa'yo. Happy healing po, Doktora. Happy na talaga ngayon. Yes po. Kasi po, ako na magkukwento muna, Cheryl Ann. Noong October ng 2013 ay nagpa-relax ng buhok si Cheryl Ann. Bakit ba ang mga babae ay mahilig magpa-relax ng buhok? Para saan yun? Para pang dagdag ganda. Pangdagdag ganda. At magkano inabot ang pagpaparelax ng buhok? Depende po, pero meron po mga 1,000 na. Okay. So, sa 1,000 na pagpapareband mo, dahil mahilig ka talaga mag-ayos ng buhok, ganun ba? Opo. Siyempre naman, crowning glory, di ba? Opo. Ng isang babae, lalo na ang kanyang buhok. So, dati, gaano kahaba ang buhok mo? Half body po. Half body. So, hanggang sa may kalahati ng likod, Opo. di ba? So, ang ganda-ganda siguro ng buhok mo. Gaano katagal ka bang ni-relax? 1 hour. Isang oras pala yun. Okay. Habang nire-relax ang buhok mo, nakaka-relax ba talaga o may naramdaman ka ng parang mahapdi, parang mainit, may ganon? Wala naman po. At talagang nakaka-relax. Yung parang simpleng ano lang po. Ganun lang. Simpleng pakiramdam Opo. lang. So wala kang idea na malalagas pala ang buhok mo dahil sa pagre-relax na yan. Yes, Doktora. Okay. So natapos na yon. Di ang ganda na ng buhok mo paglabas mo sa parlor, di ba? Huwag na natin banggitin ang parlor. Okay. Kailan nagsimula na monitor mo ang pagkalagas? How many days after? O weeks ba? O gaano katagal? October, last week of October po. Yun po. Doon ka Nag-start na po. Teka. Anong week ng October ka nagpa-relax ng buhok? Mga first week, mga ganun. First week, okay. Tapos naramdaman mo ang pagkalagas ng buhok? Mga end of the month na po. Last week. Opo, Mga last week na po. ng October. Opo. Paano mo napansin na naglalagas na ang buhok ko? Pagising ko po sa umaga, yung pinakasapin ko po, marami na po. Yung sa unan. Sa unan mo, may Marami. naiiwan na mga buhok na. Yes, Dok. Okay, madami na. Opo, akala ko normal lang. Pero
tingin ko po more than 100 na po siya. Akala, sa unan pa nagtataka lang, na more po than ako. 100 na yung nalagas Mhm. na buhok. Opo. Okay, so ano pa? Pag nagsusuklay ka, Yun po, sobrang dami na rin po. Akala mo na po yung nagpapagupit ka, yung ganun po. parang nagpapagupit ka na ganun kadami. Opo. O sa tingin mo, normal pa rin ba yun? Hindi na rin. Hindi po. na. Okay. Kapag hinahawakan mo yung buhok mo, di ba minsan ginagano natin ang Opo. buhok natin. May natatangay na bang mga buhok? Marami rin po. Marami din. Opo. Naku po, pag naligo ka, Mas marami po. grabe naman. So, ibig sabihin, yung last week ng October na yon, gaano kabilis o dahan-dahan ba bago totally nakalbo ang buhok mo? Mabilis po siya. Weeks lang po, totally wala na po siya. As in, nasa Iran, Yes po. nasa Idna. Opo. Naku, anong pakiramdam nung gano'n na iniingatan mo yung buhok mo, pinapaganda mo pa sa parlor, pagkatapos biglang naubos. Parang nai-stress ka lalo. Lalo ka na-stress. Eh, syempre, wala ka na makitang buhok. Opo. Di ba? So, anong unang-unang mong ginawa? Nung hinintay mo ba na maubos bago ka naghanap ng solusyon? O... Hindi po. Nag-consult na po ako sa isang dermatologist. Okay. Anong payo sa'yo ng doktor? Ayun nga po, may bibilin po sa kanila, tapos may ipapahit po sa ulo na gamot, wag po lalagpas ng 0.5 ml. May solution na Mhm. i-apply ka, binigay. Mhm. Okay. Pero sabi, pagka lumagpas daw po yun, sasakit daw po yung ulo ko. Pag na-overdose ka, may side effect. Okay, so ginawa mo naman. Hindi po. Ay, hindi. Bakit? Natakot po ako lalo. Natakot kang ma-overdose. Kasi after 6 months daw po, pag hindi pa daw po tumubo, totally wala na. Wala nang pag-asa. Opo. Okay. Bakit sabi dito sa report mo, binigyan ka lang ng shampoo, vitamins, at pamatak sa anit ng ulo, pero hindi mo ginamit. Opo. Hala, Nag-consult lang po talaga. nag-consult ka tapos binayaran mo yung gamot at hindi mo ginamit. Opo. Dahil sa takot mo. Opo. Naku, yung mga dermatologist, huwag muna pala magsasabi ng ganon. At natatakot pala ang pasyente. So, instead of using those, nagpunta ka sa Healing Galing. Opo. Bali, sinabi ko po kay mami ko po yung sinabi po ng doktor. Okay. Tapos sabi niya, pumunta na nga daw po ako sa inyo. Kasi, Ang mami mo ang sumusubaybay sa Healing Galing Opo. program. Oh, okay. So, sinamahan ka niya sa main office ng Healing Galing natin sa Quirino Highway. bali, nakikinig lang po siya. Tapos ako po yung bumibili po ng gamot niya po sa Quirino Highway. At kay Ate Glyza Jimeno ka pala ang ating naturopathic practitioner doon Opo. sa main office, ang nakonsultahan mo. Opo. Ay